Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong August 26 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan po, itong si Shiba Inu ay nakaranas po ng breakout nitong nakalipas na August 23 dito po sa dating major resistance line natin dito. At saka maliban po rito ay nakaranas na rin po siya ng breakout sa upper portion ng ating triangle pattern dito. Kaya lahat po ng mga bagay na ito ay nagpapahiwatig na nakakaranas po ng isang bullish breakout itong si Shiba Inu. At masasabi ko pong sa mga paparating na araw ay patuloy pa rin po ito sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya ayan, aangat po siya. Yung kanyang naranasan po na bearish candlestick na nabuo kahapon or bagyang pagbagsak ay masasabi kong isa lamang po itong minor retracement. Yan, or sinusubukan po niyang i-retest ulit yung nabasag na major resistance line natin dito para gamitin ito bilang launch pad. Or dito po siya kukuha ng kanyang buwelo para meron po itong sapat na persa para akyatin at banggain yung sunod na major resistance line natin dito sa 40 digit 1766. Kaya sa madaling salita ay ganyan po yung aking nakikita na magiging galaw ni Shiba Inu sa paparating na araw. Ito pa rin po ay magpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Sapagkat base po sa ating dalawang indicators ay nananatili pa rin po na bullish yung ipinapakitang signal ng ating dalawang indicators dito. Unang-una ay ang ating House Width indicator dito ay ayan, kulay green na po yung pangangatawan nito at mapapansin po natin na habang humahaba ay lumalaki po yung sukat nito. Sa mga hindi po nakakaalam, kapag kulay green po yung pangangatawan ng ating House Width indicator dito ay nagsasabi po ito or nagbibigay po ito ng signal na bullish ang kalagayan ni Shiba Inu. At kapag bullish po siya ay uptrend po siya or paangat yung kanyang nararanasang presyo. At syempre kung pag red naman po yan ay yan naman po yung kabaliktaran. Bearish naman po yan at downtrend naman po siya. Kaya mapapansin po natin dito na noong nagkulay red siya ay ayan, bumagsak po yung presyo ni Shiba Inu. Kaya ngayon at nagbago na po siya ng kulay green ay asahan po natin na ito ay makakaranas naman ngayon ng uptrend or pag-angat sa presyo. Ngayon ay dito naman po sa ating QQE mode indicator ay maganda na rin po yung nakikita natin dito na nabubuong mga QQE bar formation natin dito. Yan, ito po yung mga gusto nating makita. Kulay blue na mga QQE bars ang nabubuo rito. At ayan, nag-umpisa po ng August 22 hanggang August 24 ay lumalaki yung mga sukat nito. Nagpapakita po ito na nagkaroon po ng matinding puwersa ang mga bulls. Kaya nagawa po nilang basagin yung mga unang-una ay yung triangle pattern natin dito at ang major resistance line natin dito. Ngayon ay nag-umpisa po kahapon, August 25 at maging ngayon ay mapapansin natin na medyo lumiliit po yung mga sukat nito sapagkat yan po ay nagpapahiwatig ng isang minor retracement. Yan, kaya nasabi ko na makakaranas siya ng retracement dito sa major support line natin dito, pero sa bandang huli ay magpapatuloy po ito sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya ayan, yan po yung aking nakikita na magiging galaw ni Shiba Inu. Huwag po tayong mag-alala sapagkat patuloy pa rin po ito sa kanyang bullish momentum or bullish na kalagayan at masasabi kong aangat po ito sa mga paparating na araw. At ang nakikita ko pong mangyayari rito pagdating po sa ating trades ay mukhang patatamaan po niya yung nakaabang na sell pending order natin dito or take profit natin dito sa sunod na major resistance line dito po sa presyong 40 digits 1766. Kaya ayan po yung aking mga live spot trading positions dito po kay Shiba Inu. Meron po akong 4 na mga sell pending order dito sa itaas at saka 3 buy pending order dito sa ibaba. Ayan, malaya po ninyong gayahin or malaya po ninyo akong sabayan kung nais po ninyo akong ayan, tularan sa aking simpleng paraan sa pagtitrade dito kay Shiba Inu. Sa mga hindi pa nakakalam, ang mga kulay yellow na arrow signs dito ay kung saan nakaset ang aking mga sell pending orders or take profit. At ang mga ito ay nakaset sa mga presyo ng mga resistance levels na katapat ng mga ito. Ganon din ang mga kulay blue na arrow signs dito sa ibaba kung saan ay nakaset naman ang mga ito sa presyo ng mga support levels na katapat ng mga ito.
At sa mga bago lamang po dito, ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.